good guys, and welcome to my YouTube channel. So for today's video mga kabonsai, may request kasi sa atin na mag-video daw tayo or mag-vlog tayo about rock clasping and rock grown. So ito yung nasalba natin dun sa kabilang garden na isang rock clasping. So ano nga bang pinagkaiba ng rock clasping sa rock grown and yung sinasabi nila na root over rock? So yung root over rock and rock clasping is iisa lang yan, yung root over rock and rock clasping. From the word rock clasping, meaning nakaklasp or nakahawak siya sa bato, and yung root over rock naman, ibig sabihin yung ugat nasa bato. So yung pag-classify ng root over rock and rock clasping is dapat ganyan, no? Nakalabas yung ugat niya sa bato. Yan, may kita mo na humahawak siya sa bato yung ugat niya. And yung kaibahan naman niya sa rock grown, mamaya papakita ko sa inyo kung ano yung rock grown. Yung kaibahan niya sa rock grown, yung rock grown kasi when it says rock grown, dapat nakatubo siya sa bato. So sa bonsai show, pag classify ng rock grown, dapat wala kang makikita na ugat dito sa bato. Dapat nakatago siya. Kasi nga siya tinatawag na rock grown, dapat nakatubo talaga siya sa bato, walang ugat na makikita. Yan, dapat yung ugat niya nasa loob lang ng bato and wala siyang makikita. So yung ibang mga bonsai artist na sumasali ng mga bonsai show and gusto nilang isali ng rock grown category, yung mga rock clasping nila tulad nito, for example itong isa lang to, itong isa. So nakikita nila, so disregard nyo itong nasa ilalim ha. So nakikita nila na may ugat na lumalabas na ito. So that will be considered as rock clasping. So yung ginagawa nila, kumukuha sila ng clay soil, tinatabunan nila to na para siyang nakatago. So ang mangyayari, para na siyang rock grown kasi nga hindi mo makikita yung ugat na from the trunk papunta na gumagapang sa bato papunta sa baba. Ito dito. So hindi na siya mag-classified as rock clasping kasi nga tinatago nila, nilalagyan nila ng loam soil or clay soil, nilalagyan ng moss para di siya halata. Yan, ganyan. So pag natago na siya, pwede siyang isali sa rock grown category. So yan yung isang diskarte ng mga bonsai artist, no, na paano ba nila dayain yung rock grown and yung rock clasping. So now mamaya papakita ko sa inyo yung rock grown, no. So pasensya na, medyo maingay kasi nga nasa tabing daan yung ating location. So yung gagawin natin ngayon, kasi nga ito na vlog ko to noon, maliliit pa yung tubo, pero ngayon malalaki na or mahaba na. So pipili na tayo ng mga sanga sa bale sa disenyo na gusto nating gawin. So dito muna tayo mag-uuna. Dito muna tayo. Yan. So noon, nung nasa ground pa siya, nakagawa na ako dito ng pang first branch sana. Ang kaso napabayaan and natatabunan siya ng damo. Yung iba nagda-die back tulad nito. Yan. May tubo sana dito, kaso namatay. Yan, may tubo sana diyan, kaso natatabunan siya, namatay. So ito yung nabuhay kasi nga ito yung medyo nakakakain ng ng yung tinatawag nila na yung pagkain nga ng ng halaman, yung photosynthesis. So ito yung nakakakain, kaya ito yung nabubuhay and namatay yung dito kasi nga malago yan, pinutulok yan dyan, malago. So dito muna tayo sa first branch. Sa first branch, hanap muna tayo ng isang sanga. Yan, isang sanga. So ito yung gagamitin natin for the first branch kasi mas maganda sana kung may counter na yan dito sa kabila para 1-2 na sana tayo. Ang kaso walang tumubo, so gawa ulit tayo ng first branch na abang. So tatanggalin ko to, and the back branch, gawa tayo ulit ng back branch sa likod. Yan, back branch, maganda na sana to, kaso nga lang maganda sana yung pagkakalatag ng mga sanga, kaso nga lang namatay, no. Ito dito, back branch, hanap tayo ng pang back branch dito, and meron na sana second branch dito banda.
dito banda, kaso namatay nga yan. So yung sinasabi nila ng iba na pattern ng pagpili ng sanga na first branch, second branch, back branch, pwede naman yung ganun, pwede yun. Pero ayoko kasi ano na magka-level yung first branch at second branch, no? Kaya yung ginagawa ko, first branch, back branch, bago yung second branch, para meron silang elevation, no? Yan, elevation. Pero pwede naman yun, yung magka-level, depende lang sa gusto nyo. Kasi nga yung bonsai wala naman talaga ano yun, rules. Yung tinuturo ko sa inyo is guidelines lang yun. Kung kaya nyong ilatag ng first branch, back branch, second branch, gawin nyo. Kung di naman kaya, pwede naman yung first branch, second branch, and diretso ka na apex. Ano? So ito yung example. Ito guys. First branch, ito Yamadori to ha, Yamadori. Yung Yamadori, tinatawag na Yamadori kasi nga hindi siya pinatubo from cuttings. Hinant siya or kinuha siya from wild. So yan yung tinatawag na Yamadori. Pero yung iba naman nagsimula sa cuttings, tinanim sa ground, pinatubo, pina-wild. I don't know kung tinatawag pa rin ba yung Yamadori, pero for me Yamadori siguro pa rin yung ano tawag diyan kasi nga pina-wild mo sa sa forest or sa ground and bago mo siya hinant. So for me parang Yamadori pa rin siya or slightly Yamadori. So balik tayo dito, no. Yan, no. Tingnan nyo, first branch, second branch. So bakit di ako naglagay ng back branch? So kasi nga depende sa materials, yung sinabi ko sa inyo. Depende sa materials. Kung materials yung katulad nito, patay yung sa likod. Yan, patay kasi yung likod niyan. Yan, patay yung likod. Di talaga possible na makapaglagay kayo ng back branch. So yung diskarte ko dyan, first branch, second branch, diretso na apex, wala nang back branch. So yung back branch na main na back branch talaga, wala na yun. So yung kukuha ng pang back branch is yung galing dito sa first branch and sa second branch. So yung mga sanga nila, medyo ililihis natin ng konti doon banda sa likod para malagyan ng bang back branch, no. So napaka-importante talaga ng back branch for the depth. So yung depth ng bonsai, para hindi siya, pag tinignan niyo siya dito sa may bandang harap, hindi siya bakante sa may bandang likod, hindi lulusot yung paningin nyo papunta sa likod. So may sasalo pa rin ng mga sanga pag titingnan nyo, hindi siya parang diretso lang na parang may mga butas. So dito sa may harap, okay lang na may butas kasi nga front naman yan, front. Dapat makita yung front na galaw ng puno. Sa may bandang likod, dapat dyan nilalagyan talaga ng back branch. Yan. Diyan ko nakita yung kagandahan ng paggawa ng bonsai. Kung maganda rin yung pagkagawa nyo ng back branch. Kasi yan kasi yung gumagawa ng background yung back branch yan. So balik tayo doon. Dito tayo. Yan. So back branch dito, hihintayin natin kung may tutubo dyan. Bawasan lang natin ng sanga, baka may tumubo pa dito. Pag wala, gawan lang natin ang paraan. Yan. So dito banda, yan, first branch, may back, may pang back tayo, may pang second branch. Hindi na tayo kukuha dito kasi nga sa loob ng siko na yan. Tatanggalin natin yan. Yan. Yan, pang second branch and pang continuation ng apex. Ito. Wait. Lang kwentang camera to. Ayaw mag-focus. Yan. So ito yung pang continuation ng ng apex ito. So ito parang tatanggalin ko to. Yan, basta pang continuation diyan. Or baka may tumubo pa dito isa, pwede natin ito ilagay dyan, ganyan. So dito naman sa center, pang first branch ito, pang back branch naman, actually parang magka-level lang sila. O pang back branch, wala namang problema dyan kung ang magka-level ba o hindi. Ang nagkakatalo lang talaga yan kung ano yung itsura ng kabuuan ng inyong bonsai, no?
So back branch natin doon. Siguro ito na lang ating pang pang second branch, or dito tayo kukuha. Wait, focus lang natin kasi walang kwenta tong camera ko. Yan. So ito yung sinabi ko sa inyo, first branch maliit pa, back branch. Ito siguro gagamitin natin to papunta dito sa gilid for the second branch. I don't know, or ito na lang. Siguro ito or ito. Titingnan natin mamaya. And ito yung continuation ng ng apex. Ba't nag-iiba yung focus? Yan, continuation ng apex ito. So supposedly dapat ito tatanggalin na natin to dito banda sa taas. Wala na yan. Yan, wala na yan kasi nga ito lang yung gagamitin natin. Ito. Continuation for the second branch and for the continuation of the trunk or para paggawing apex. So bawasan na natin ng mga sanga.